Ang puting sobre ay tila may sariling lamig na gumapang mula sa papel patungo sa dulo ng mga daliri ni Amara. Sa gitna ng mga bayarin para sa kuryente at tubig, naroon ito, isang parihabang paalala ng kanyang kabiguan na may nakatatak na pulang mga salita, Final Notice Eviction. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay tila naging tinik sa kanyang lalamunan. 30 araw. 30 araw na lamang ang natitira bago sila tuluyang paalisin sa maliit na apartment na tinirhan nila sa loob ng 5 taon. Napapikit si Amara, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na litrato na nakasabit sa pader. 2 anghel. Ang kanyang kambal na sina Leo at Luna, nakangiti ng pagkatamis-tamis habang magkayakap sa kanilang ika-5 kaarawan noong nakaraang buwan. Para sa kanila, bulong niya sa sarili, isang panatang paulit-ulit niyang binibigkas sa tuwing pakiramdam niya ay susuko na siya. Para sa inyo, mga anak, gagawin ko ang lahat. Ngunit ang lahat ay tila hindi sapat. Sa sahod niya bilang isang nurse sa isang maliit na klinika, halos hindi na ito makasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa upa, at sa mga pangangailangan ng 2 bibong bata. Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na unti-unting nawawala ng liwanag. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, iniisip na baka isa na naman itong ahente ng singilan. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng icon. Hello, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos. Good morning, I'm speaking with Enat Amara Reyes, registered nurse, tanong ng isang formal at malinaw na boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking, sagot ni Amara, bahagyang umayos ng upo. This is Beatrice from the Human Resources Department of St. Luke's Medical Center. We received your professional profile through a recommendation. We have an urgent, high-priority placement for a private duty nurse. The position is live-in, 6 days a week, for its patient recovering from traumatic brain injury. The compensation package is quite substantial. Napatuwid ng upo si Amara. St. Luke's. Isa iyon sa mga pinakamagagaling na ospital sa bansa. Live-in po, pag-ulit niya, ang isip ay agad na napunta sa kanyang mga anak. Yes, ma'am. The family requires round-the-clock professional care. The salary is 150,000 pesos a month, with full benefits. Halos mabitawan ni Amara ang kanyang cellphone. 150,000. Higit pa iyon sa 4 na beses ng kanyang kasalukuyang sahod. Iyon na ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Ang notice of eviction, ang mga bayarin, ang kinabukasan ni Leo at Luna, lahat ay tila nagkaroon ng solusyon sa isang iglap. Ma'am, are you still there? Tanong ng boses. Opo. Sorry po, mabilis na sagot ni Amara. Pasensya na po, nabigla lang ako. Interesado po ako. Kailan po ang interview? The family wants to hire someone immediately. They have waived the initial hospital screening based on your credentials. They wish to meet you in person this afternoon at the residence. Can you make it at 2 o'clock? Opo, kaya ko po, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon. Hindi niya ito palalampasin. Matapos ibigay ang address, isang lokasyon sa Forbes Park, na lalong nagpatibay sa hinala niyang hindi birong yaman ang pamilyang ito, nagpaalam ang babae. Naiwan si Amara na nakatulala, hawak ang telepono, ang puso niya ay naghahalo ang kaba at hindi mapantayang pag-asa. Ang pagpapaalam sa kambal ang pinakamahirap na bahagi. Mommy, saan ka pupunta? Bakit po may dala kang maleta? Tanong ni Luna, ang mga mata nitong bilugan ay puno ng pagtataka. Hinawakan nito ang lailayan ng damit ni Amara. Umupo si Amara para magpantay sila. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng anak. May bago pong trabaho si Mommy. Kailangan ni Mommy na doon muna matulog para alagaan yung pasyente, pero uwi po ako tuwing linggo. Okay lang ba yun? Si Leo, na laging seryoso at tila mas matanda sa kanyang edad, ay lumapit at tumayo sa tabi ng kapatid. Babalik ka po talaga, Mommy? Ang tanong na iyon ay parang isang maliit na patalim na tumusok sa puso ni Amara. Umiti siya, isang ngiting pilit niyang pinatatag. Naman, anak. Pangako. Gagawin ito ni Mommy para sa inyo.
Para mabilhan ko kayo ng maraming laruan at para makalipat tayo sa mas malaking bahay. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit, nilalasap ang init at amoy ng kanyang mga anak. Sa yakap na iyon, humugot siya ng lakas. Ang lahat ng sakripisyo ay para sa kanila. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang dahilan. Magpakabait kayo kay Tita Mercy, ha? Makikinig kayo lagi, bilin niya, habang tinutulungan siya ng kanyang kapitbahay at kaibigan na si Mercy na ilabas ang kanyang mga gamit. Huwag kang mag-alala, Ara. Ako na ang bahala sa mga bata, sabi ni Mercy na may pampalubag loob ng ngiti. Galingan mo doon. Ito na ang grasya. Tumango si Amara, isang huling sulyap sa kanyang mga anak na kumakaway mula sa pinto, bago siya pumasok sa taxi. Habang papahina ang kanilang mga anyo, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pinahid niya ito kaagad. Para sa kanila, muli niyang paalala sa sarili. Kailangan kong maging matatag. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang magulo at maingay na Maynila ay dahan-dahang napalitan ng malalawak at tahimik na kalsada na napapalibutan ng matatayog na puno at mga mansyon na tila kastilyo. Huminto ang taxi sa harap ng isang dambuhalang itim na gate. Matapos kumpirmahin ng gwardiya ang kanyang pangalan, dahan-dahang bumukas ang gate na nagbigay daan sa isang mahabang driveway na may perpektong hardin sa magkabilang gilid. Sa dulo ng daan ay nakatayo ang isang modernong mansyon na gawa sa salamin, bakal at bato. Napalunok si Amara. Ang bahay pa lang ay mas malaki na sa buong gusali ng apartment na tinitirhan niya. Isang kasambahay na nakauniporme ang sumalubong sa kanya sa pinto at iginya siya papasok sa isang sala na may kisaming kasing taas ng 2 palapag. Ang mga muebles ay elegante at minimalistiko. Ang mga pader ay pinalamutya ng mga obra ng mga sikat na pintor. Sa bawat sulok ay naroon ang hindi maikakailang aura ng kapangyarihan at yaman. Maghintay po kayo rito, ma'am. Tatawagin ko lang po si Doña Elvira. Umupo si Amara sa dulo ng isang mamahaling puting sofa, pakiramdam niya anumang oras ay dudumihan niya ito. Pinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan upang itago ang panginginig ng mga ito. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang tunog ng mga takong napapalapit. Isang babae na nasa mga huling bahagi ng kanyang 50 ang lumitaw mula sa isang pasilyo. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk blouse at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mukha ay may aristokratikong ganda, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim at lamig na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Agad na nanigas si Amara sa kanyang kinaupuan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang mukhang iyon. Ang tindig na iyon. 5 taon na ang lumipas, ngunit hindi niya kailanman malilimutan ang babaeng iyon. Si Doña Elvira de Villa. Ang ina ni Gideon. Ang babaeng nagtaboy sa kanya. Tumayo si Amara, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi kanya nakikilala, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Iba na ang itsura mo. Mas payat ka, mas simple. Isa ka lang aplikante. Tiningnan siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring tingin. Walang bahid ng pagkakilala sa mga mata nito. Tanging ang malamig na otoridad lamang ng isang employer. You must be Beth Reyes, sabi nito, ang boses ay kasing kinis ng seda, ngunit walang anumang init. Opo. Good afternoon po, ma'am, sagot ni Amara, nagpapasalamat na hindi pumiyok ang kanyang boses. Son, Gideon, was in a car accident, diretsong sabi ni Doña Elvira, na tila nagbabasa lamang ng isang ulat. He sustained a severe head injury. His physical recovery is progressing, but he is suffering from partial amnesia. He has no memory of the past 5 years. He is irritable, frustrated, and requires constant, professional supervision. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Amara. Aksidente. Amnesia. Walang alaala sa nakalipas na 5 taon. Ang 5 taon na naglalaman ng kanilang paghihiwalay, ng kanyang pagbubuntis, ng pagsilang ng kanilang mga anak. Para kay Gideon, ang lahat ng iyon ay blanco. Your responsibilities are purely medical, pagpapatuloy ni Doña Elvira, ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng matalim. You will administer his medications, assist with his physical therapy,
monitor his vitals, and report everything to me. I expect absolute professionalism and discretion. You are here to be nurse, nothing more. Do I make myself clear? Yes, ma'am. Maliwanag po, mabilis na sagot ni Amara, napayuko ng bahagya. Ang takot at ang sakit na dulot ng presensya ng babae ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan niya ang trabahong ito. Para kina Leo at Luna, titiisin niya ang lahat. Good. Follow me, utos ni Doña Elvira, at tumalikod na ito. Sumunod si Amara, ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 libra. Umakyat sila sa isang malawak na hagdanan na gawa sa marmol. Bawat retrato sa pader, bawat mamahaling palamuti ay isang paalala ng mundong hindi kailanman magiging kanya, ang mundong ipinagkait sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Huminto sila sa harap ng isang malaking pintong gawa sa dark wood. Dahan-dahan itong binuksan ni Doña Elvira. He is resting. I want you to introduce yourself. I will be outside. Tumango si Amara. Iniwan siya ni Doña Elvira at dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kwarto ay maluwag at moderno, ngunit mailamig ng isang silid sa ospital. May mga stand at monitor na tahimik na kumukurap sa tabi ng isang malaking kama. Sa kama, may isang lalaking nakatalikod sa kanya, natatakpan ng puting kumot hanggang sa baywang. Ang itim at makapal na buhok nito pamilyar. Ang malapad na likod pamilyar. Isang pamilyar na sakit ang muling kumirot sa puso ni Amara. Huminga siya ng malalim, isinuot ang kanyang maskara ng profesionalismo. Lumapit siya sa gilid ng kama. Sir, mahinang tawag niya. Ako po si Amara Reyes. Ang inyo pong bagong private nurse. Dahan-dahan, gumalaw ang lalaki. Umikot ito paharap sa kanya. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Amara ay gumuho. Ang mukhang iyon. Mas payat, may maliit na peklat malapit sa sentido, at may bakas ng pagod at sakit, ngunit iyon pa rin ang mukhang nagpatibok ng kanyang puso, ang mukhang laman ng kanyang mga panaginip at bangungot sa loob ng 5 taon. Gideon. Ang pangalan ay sumabog sa kanyang isipan, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Nanatili siyang nakatayo roon, parang isang estatwa, ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Dahan-dahang iminulat ni Gideon ang kanyang mga mata. Mga matang dati puno ng pagsinta at init kapag tumitingin sa kanya. Ngunit ngayon wala. Blanko. Malamig. Puno ng pagkalito at iritasyon ng isang estranghero. Tinitigan siya nito, mula ulo hanggang paa, na para bang isa lamang siyang kasangkapan na biglang lumitaw sa kanyang silid. Pagkatapos, sa isang boses na magaspang at walang anumang emosyon, nagtanong ito. Sino ka? Isang estranghero ang nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin. Mayroon itong pamilyar na hugis ng mukha, parehong itim na buhok, at mga matang may kulay na katulad ng sa kanya. Ngunit ang pagtingin nito ay blanko, ang mga balikat ay bahagyang nakakuba sa pagod, at may isang maliit na peklat malapit sa kanang sentido na hindi niya matandaan kung paano nakuha. Hinawakan ni Gideon ang sarili niyang sentido. Malamig ang kanyang balat. Ito raw siya. Si Gideon de Villa. Si ng de Villa Holdings. Anak. Tagapagmana. Pero ang mga salitang iyon ay walang kahulugan. Para lamang itong mga etiketa na idinikit sa isang lalagyang walang laman. Napatitig si Gideon sa kanyang mga kamay, pinipisil ang mga ito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Isang blankong pader. Iyon ang isip niya. Isang malawak at nakakabinging kawalan kung saan dapat naroon ang mga alaala. Sinabi ng doktor na ito ay partial retrograde amnesia. Isang magarbong paraan para sabihing ninakaw ang 5 taon ng kanyang buhay. Ang sabi ng kanyang ina, si Doña Elvira, maswerte pa rin siya. Ang sabi ng babaeng nagpakilalang fiancé niya, si Katrina, ang mahalaga ay buhay siya. Ngunit sa tuwing mag-isa siya sa kwartong ito, sa harap ng salamin, hindi swerte ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa sarili niyang katawan, isang multo sa sarili niyang buhay. Sino ka? Ang tanong na binitiwan niya kanina ay para sa babaeng nurse na pumasok sa kanyang silid. Ngunit habang nakatitig siya sa estranghero sa salamin, napagtanto niyang ang tanong na iyon ay para rin sa kanyang sarili. Ang babae. Amara Reyes. Iyon ang pangalan niya.
Hindi ito nagsalita pagkatapos ng tanong niya. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito bago ito yumuko at sumagot sa isang propesyonal na tono. Ako po si Amara Reyes, sir. Ang inyong bagong private nurse. May kung ano sa boses nito. Isang lambing na hindi nababagay sa steril na kapaligiran ng kanyang silid. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Isa lang itong empleyado, isa sa maraming mga mukhang hindi niya kilala na pumapalibot sa kanya araw-araw. Isa pang tao na kailangan niyang tiisin. Pumasok muli sa isip niya ang imahe ng nurse. Simple lang ang itsura nito, nakapusod ang buhok, walang kolorete sa mukha, nakasuot ng puting uniforme. Ngunit ang mga mata nito mailungkot doon na hindi niya maintindihan, isang lungkot na tila pamilyar. Itigil mo yan, Gideon, saway niya sa sarili. Lahat ay bago. Walang pamilyar. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya. Kinabukasan, ang pagkadismaya ni Gideon ay mas matindi pa. Nagsimula ang araw sa physical therapy. Isang gawain na kinamumuhian niya. Pakiramdam niya ay isa siyang sanggol na muling natututong maglakad. Sir, kailangan po nating subukang tumayo gamit ang parallel bars, sabi ni Amara, ang boses ay kalmado at banayad. Ayoko, mabilis niyang sagot, ang mga mata ay nakapako sa bintana. Bahagi po ito ng inyong recovery. Kailangan pong maibalik ang lakas ng inyong mga binti, paliwanag nito, hindi na tinag sa kanyang pagtanggi. Sinabi kong ayoko, sigaw niya, ang galit ay biglang sumiklab. Ibinaling niya ang tingin dito, handang makakita ng takot o inis sa mukha nito. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay pag-unawa at isang nakakalokong pasensya. Naiintindihan ko po na nakakapagod, sir, sabi nito, lumapit ng bahagya. Pero hindi po tayo usad kung hindi natin susubukan. Isang hakbang lang po muna. Iyon lang ang hinihiling ko. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Karaniwan, ang mga tao ay yumuyuko o umaatras kapag ginagamit niya ang ganitong tono. Ngunit ang babaeng ito ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata ay matatag. Sa huli, si Gideon ang unang sumuko. Sa isang buntong hininga na puno ng pagkainis, bumangon siya ng may pag-aatubili. Inalalayan siya ni Amara papunta sa mga bakal. Ang paghawak nito sa kanyang braso ay magaan, ngunit may sapat na suporta. May kakaibang kuryenteng gumapang sa kanyang balat sa pagdikit ng kanilang mga kamay. At ang amoy nito hindi pa bango, kundi isang malinis na amoy, tulad ng baby powder at banayad na sabon. Muli, isang kislap ng pamilyar na pakiramdam ang dumaan sa kanyang isipan, isang pakiramdam na mabilis niyang iwinaksi. Okay, sir. Dahan-dahan lang po, sabi nito. Pinilit ni Gideon na iangat ang kanyang kanang paa. Nanginginig ito. Ang bawat pulgada ng paggalaw ay isang napakalaking pagsubok. Pawis ang namuo sa kanyang noo. Ang kanyang pagmamalaki bilang isang lalaki ay nadudurog sa bawat nanginginig na hakbang. Kaya niyo yan, bulong nito, tila nababasa ang kanyang nararamdaman. Sa halip na mainis, ang boses ni Amara ay nagdulot ng kakaibang epekto. Ang bulong na iyon ay tila nagbigay sa kanya ng lakas para itapak ang kanyang paa. Pagod, napasandal siya sa mga bakal. Ang session ay isang impyerno, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, mayroon siyang nagawa. Sa kalagitnaan ng hapon, dumating si Katrina, dala-dala ang isang basket ng mga prutas at isang ngiti na tila idinikit sa kanyang mukha. Baby, how are you feeling today? Bati nito at agad siyang hinalikan sa pisngi. Umiwas ng bahagya si Gideon. Ang paglalapat ng labi nito sa kanyang balat ay parang mali. I'm fine, maikli niyang sagot. Umupo si Katrina sa gilid ng kanyang kama, ang mamahaling pabango nito ay sumisingaw sa hangin, kabaligtaran ng simpleng amoy ni Amara. Naaalala mo ba, Gideon? Dati, lagi tayong nagpupunta sa Tagaytay tuwing weekend. Favorite nating kainan yung may magandang view ng Taal. You always ordered bulalo kahit na sobrang init ng panahon. Tumawa ito ng mahina. Tumango lang si Gideon. Ito na naman. Ang mga kwentong dapat niyang maalala. Ang mga kwentong walang anumang emosyong kaakibat. Para siyang nanonood ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Maybe when you're better, we can go back there. We can even start planning the wedding again, sabi ni Katrina, ang mga mata ay nagniningning. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ay hindi tama.
Malamig. Artificial. Sa sulok ng silid, abala si Amara sa pag-aayos ng kanyang mga gamot, tahimik na gumagalaw na parang anino. Nahuli ito ni Gideon na sumulyap sa kanila, at sa isang iglap, nakita niya itong muling nag-iwas ng tingin, ngunit hindi bago niya makita ang isang emosyon sa mga mata nito, isang mabilis na kislap ng sakit. Bakit? Ano ang pakialam nito? Katrina, I'm a bit tired, sabi ni Gideon, marahang binawi ang kanyang kamay. I think he need to rest. Ang ngiti ni Katrina ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis din itong bumalik. Oh, of course, baby. I understand. I'll just leave this here for you. I'll see you tomorrow, okay? I love you. Okay lang ang naisagot niya. Hindi niya kayang sabihin pabalik ang mga salitang iyon. Ang mga ito ay parang kasinungalingan sa kanyang mga labi. Nang makaalis si Katrina, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang mahinang tunog ng mga monitor ang maririnig. Nakita ni Gideon na kinuha ni Amara ang basket ng prutas na iniwan ni Katrina at sinimulan itong ayusin. She seems nice, komento ni Gideon, hindi sigurado kung bakit niya sinabi iyon. Marahil ay gusto niyang subukan ang reaksyon nito. Hindi lumingon si Amara. Opo, sir. Mukha po siyang mabait. Ang sagot ay magalang at walang emosyon, ngunit may tensyon sa paraan ng kanyang pag-aayos ng mga mansanas at ubas. Isang nakakainis na katahimikan ang muling namagitan. Ang isip ni Gideon ay napuno ng mga tanong na hindi niya masabi. Bakit ang babaeng dapat niyang mahalin ay parang isang estranghera, habang ang nurse na kararating lang ay nagdudulot ng kakaibang kalmado? Gabi na. Nagkunwari si Gideon na tulog. Narinig niya ang pagpasok ng kanyang ina, na nagbigay ng ilang huling tagubilin kay Amara. Pagkatapos ay umalis na rin ito. Ang tanging natira ay ang babaeng nurse, na tahimik na nakaupo sa isang silya sa sulok, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp. Ang pagod sa buong araw ay unti-unting lumukob kay Gideon. Ang kanyang mga talukap ay bumigat. Sa pagitan ng pagiging gising at tulog, isang tunog ang umabot sa kanyang pandinig. Isang himig. Hindi ito malakas, halos isang bulong lang. Isang pamilyar na himig ng isang kantang pampatulog. Si Amara, marahil ay sa pag-aakalang tulog na siya, ay mahinang humuhuni habang nagbabasa. Tulog na, mahal ko. Ang himig ay simple, ngunit para itong isang susi na pilit na binubuksan ang isang kinakalawang na kandado sa kanyang isipan. Ang ingay at pagkalito sa loob ng kanyang ulo ay biglang tumahimik. Ang tanging naroon ay ang kantang iyon na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat, naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawawala. Saan niya narinig ang kantang iyon? Ang gabi payapa. Bigla, isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang ulo, na parang isang kidlat. Napapikit siya ng mariin. Isang imahe ang sumilay sa kadiliman ng kanyang isipan, hindi malinaw, pira-piraso. Ulan. Malamig na patak ng ulan sa kanyang mukha. Ang tawa ng isang babae, malinaw at masaya. Ang amoy ng basang lupa. Isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Agad siyang napabangon, hawak ang kanyang ulo. Sir, okay lang po kayo? Mabilis na lumapit si Amara, ang libro ay nahulog sa sahig. Ang pag-aalala sa boses nito ay totoo at hindi mapagkunwari. Tumingala si Gideon, ang mga matay nanlalabo sa sakit. Tinitigan niya si Amara, na nakatayo sa harap niya, ang mukha ay naliliwanagan ng lamp. Ang imahe sa kanyang isip, ang tawa, ang ulan, at ang babaeng nasa harap niya ay nagsimulang maghalo sa isang nakakalitong paraan. Ang himig. Ang boses. Ang pakiramdam. Ang sakit ay unti-unting humupa, ngunit iniwan siyang nanginginig at hinahabol ang hininga. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Amara. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay mahina at puno ng pagkalito. Bakit pamilyar ang boses mo? Ang tanong ni Gideon ay parang isang malakas na kulog sa gitna ng isang tahimik na gabi. Bakit pamilyar ang boses mo? Sa isang saglit, ang propesyonal na pader na maingat na itinayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkabog ng kanyang dibdib, isang marahas na tambol na nagbabadyang magbunyag ng lahat ng kanyang mga lihim.
Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay habang ang init ay umakyat sa kanyang mukha. Nakatitig sa kanya si Gideon, ang mga mata nito ay puno ng matinding pagkalito, hindi galit. Naghihintay ito ng sagot. Isang sagot na hindi niya kayang ibigay. Pinilit ni Amara na huminga. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas upang muling itayo ang nagibang pader, ladrilyo bawat ladrilyo ng pagkukunwari. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng paggalang na nagsilbiring paraan upang itago ang gulat sa kanyang mga mata. Pasensya na po, sir, sabi niya, at nagpasalamat siya sa langit na ang kanyang boses ay lumabas na kalmado at pantay. Marahil po ay mayroon lang akong pangkaraniwang boses. O baka po may narinig na kayong katulad nito sa TV o radyo. Isang simpleng kasinungalingan. Isang matibay na pader. Pinagmasdan siya ni Gideon ng ilang sandali pa, tila sinusuri kung ang kanyang mga salita ay totoo. Ang pag-aalinlangan ay bakas pa rin sa mukha nito, ngunit ang matinding sakit ng ulo ay tila mas nangingibabaw. Dahan-dahan itong napahiga muli na papikit ng mariin. Siguro nga, mahinang sagot nito, ngunit ang tono ay nagpapahiwatig na hindi ito lubusang kumbinsido. Nilunok ni Amara ang pait sa kanyang lalamunan at bumalik sa kanyang propesyonal na tungkulin. Kailangan niyo na pong magpahinga, sir. Tatawag po ako kung may kailangan kayo. Tumalikod siya at bumalik sa silya sa sulok, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon sa ilalim ng mesang hindi nakikita. Muntik na, bulong ng kanyang isip. Muntik na. Ang gabing iyon, hindi na siya nakapagbasa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa natutulog na anyo ni Gideon, isang pamilyar na estranghero na maihawak na mga piraso ng kanyang nakaraan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng maingat na pagtitiis. Bawat umaga, haharapin ni Amara ang isang Gideon na masungit at iritable. Bawat hapon, darating si Katrina, na may dalang matamis na ngiti at mga kwento tungkol sa isang nakaraan na pilit nilang isinusuot kay Gideon na parang isang damit na hindi kasya. At si Amara, sa gitna ng lahat, ay isang anino lamang. Isang tahimik na presensya na naghahanda ng gamot, tumutulong sa therapy at nagmamasid mula sa malayo. Ngayon ay isa sa mga hapong iyon. Open wide, baby. Say malambing na sabi ni Katrina, habang hawak ang isang kutsarang may hiniwang mangga. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Gideon, ang buhok nitong perpektong alon-alon ay nakalailay sa balikat. Umiling si Gideon, bahagyang itinulak palayo ang kamay ni Katrina. Kaya ko na, sabi niya, ang boses ay may bahid ng iritasyon. Kinuha niya ang tinidor at tinusok ang mangga, isinubo ito ng walang gana. Nakita ni Amara ang mabilis na pagdaan ng pagkadismaya sa mukha ni Katrina bago ito muling ngumiti. Of course, baby. You're getting stronger every day. Mula sa kanyang kinatatayuan sa tapat ng kabinet ng gamot, naramdaman ni Amara ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang matalas at mapait na kirot ng selos. Naaalala niya ang mga hapon sa kanilang maliit na inuupahang apartment noon, kung saan sila ni Gideon ay maghahati sa isang hinog na mangga habang nanonood ng lumulubog na araw mula sa bintana. Ang paraan ng pagngiti nito sa kanya sa tuwing magsusubuan sila. Noon iyon, Amara, saway niya sa sarili. Iba na ngayon. Pinilit niyang ituon ang pansin sa pag-aayos ng mga gamot sa tamang lalagyan, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa usapan. Ang bawat malambing na salita ni Katrina, ang bawat pilit na sagot ni Gideon, ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kailangan niyang manatiling propesyonal. Kailangan niyang maging isang anino, isang walang mukha, walang damdaming uniforme. Ngunit sa loob-loob niya, si Amara ay sumisigaw. Nang sa wakas ay umalis si Katrina, matapos ang isa pang halik sa pisngi na hindi sinuklian ni Gideon, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Iwan mo na yan. Magpahinga ka na muna, utos ni Gideon kay Amara, hindi man lang ito tinitingnan. Opo, sir, sagot niya, at akmang lalabas na ng silid nang bumukas ang pinto. Si Donna Elvira. Ang presensya ng matandang babae ay agad na nagpabigat sa hangin. Tumingin ito kay Gideon pagkatapos ay kay Amara. Ang mga mata nito, na kasing lamig ng yelo, ay tila sinusuri ang bawat galaw niya. Ernest Reyes, you word, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng otoridad. Lumabas ito ng silid at naghintay sa pasilyo. Sumunod si Amara, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis.
Isinara niya ng marahan ang pinto ng silid ni Gideon sa kanyang likuran. Humarap sa kanya si Doña Elvira, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. I hired you for your skills, Ines Reyes. I expect you to focus on your duties and nothing else. Opo, ma'am. Iyon po ang ginagawa ko, sagot ni Amara, pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Good, sabi ng Donya, lumapit ito ng isang hakbang na nagpababa ng boses. Thy son is in a very vulnerable state. His memories are fragile, his emotions, unstable. He doesn't need any distractions. He needs familiarity and stability, which Itza Sandoval provides. Your role is purely clinical. You are not his friend. You are not his confidante. You are his nurse. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar sa bahay na ito. Ang bawat salita ay isang patagong banta. Isang paalala ng kanyang mababang posisyon. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang mensahe ni Doña Elvira ay hindi nagbago, hindi ka nababagay dito. Hindi ka para sa anak ko. Nilunok ni Amara ang kanyang galit at takot. Kailangan niyang manindigan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa trabahong ito, para sa kanyang mga anak. Naiintindihan ko po, ma'am. Makakaasa po kayo sa aking profesionalismo. Tinitigan siya ni Doña Elvira ng ilang segundo pa, tila hindi pa rin kontento, bago ito tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Amara sa pasilyo, nanginginig, ang mga salita ng Donya ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong tulog na si Gideon at matapos ang kanyang mga gawain, umakyat si Amara sa kanyang maliit na silid sa bahagi ng mansyon para sa mga katulong. Malinis at maayos ito, ngunit napakaliit kumpara sa mga silid sa pangunahing bahay. Ito ang kanyang santuwaryo, ang tanging lugar kung saan maaari niyang alisin ang kanyang maskara. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang cellphone. Isang video call. Maya-maya lang, ang 2 pinakamahalagang mukha sa kanyang buhay ay lumitaw sa screen. Mommy, sabay na sigaw ni Leo at Luna, ang kanilang mga ngiti ay tila kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na gabi. Isang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi ni Amara, isang tunay at hindi pilit na ngiti. Hello, mga anak ko. Kumain na ba kayo? Opo, Mommy. Adobo po yung ulam, masiglang sabi ni Luna. Mommy, miss na po kita, sabi ni Leo, ang boses ay maseryoso, tulad ng dati. Kailan po kayo uwi? Ang tanong na iyon ay palaging nagdudulot ng kirot sa puso ni Amara. Uwi si Mommy sa linggo, anak. Konting tulog na lang. Magpakabait kayo, ha? I love you both so much. We love you too, Mommy. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan tungkol sa kanilang mga laro, sa bagong pusa ng kapitbahay, sa drawing ni Luna ng isang bahaghari. Sa loob ng 10 minutong iyon, si Amara ay hindi isang nurse na nagtatago ng isang lihim, siya ay isang ina na nangungulila sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga tawa ang kanyang gasolina. Ang kanilang mga mukha ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang mga tingin ni Doña Elvira, ang presensya ni Katrina, at ang sakit na makita si Gideon araw-araw. Matapos ang tawag, niyakap niya ang kanyang unan, iniisip na iyon ang kanyang mga anak. Para sa inyo, bulong niya sa katahimikan ng kanyang silid. Kahit gaano kahirap para sa inyo. Kinabukasan, habang si Gideon ay natutulog pa, binigyan si Amara ng maikling pahinga. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa malawak na hardin sa likod ng mansyon, kailangan niya ng sariwang hangin. Ang umaga ay maliwanag at ang mga halaman ay lunti-ang-luntian. Habang naglalakad siya sa isang landas na may mga batong tapakan, isang lalaki na pamilyar sa kanya ang papalapit mula sa direksyon ng garahe. Si Mateo, ang driver ni Gideon na palaging may malungkot na mga mata. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Amara ang pag-aalinlangan sa mukha nito, tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Lumingon si Mateo sa paligid, tinitiyak na walang ibang tao. Pagkatapos ay mabilis itong lumapit kay Amara. Miss Reyes, mahinang sabi nito. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tungkol saan, nag-aalangang tanong ni Amara. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng pagsisisi. Ako po ang kasama ni Sir Gideon noong naaksidente siya. Kung naging mas mabilis lang siguro ako ni. Napayo ko ito. 5 taon, miss. 5 taon kanyang hinanap.
Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Mateo ay tumama sa kanya na parang malakas na hangin. Anong sinasabi mo? Ang alam po ng lahat ng pamilya niya ay kinalimutan ka na niya. Na masaya na siya. Pero hindi po totoo yon, mabilis na sabi ni Mateo, ang boses ay halos pabulong. Sa loob ng 5 taon, bawat linggo, may sinusundan kaming impormasyon. Bawat sabi-sabi tungkol sa isang babaeng kamukha niyo, pinupuntahan namin. Noong araw ng aksidente, papunta kami sa Laguna. May nagsabi sa kanyang may nakakita raw sa'yo roon. Ang puso ni Amara ay tila huminto sa pagtibok. Hinahanap niya ako. Ang kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon na pinili ni Gideon ang yaman kaysa sa kanya ay biglang gumuho. Hindi ko na po kayang itago ito, sabi ni Mateo, at may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Idinukot nito ang isang bagay at inilagay sa nanginginig na kamay ni Amara. Nakuha ko po ito sa loob ng kotse pagkatapos ng aksidente. Nakasabit po sa rearview mirror. Sa tingin ko po, sa inyo dapat ito. Tumingin si Amara sa kanyang palad. Isang luma at gasgas na leather na keychain. At nakaukit dito, sa sulat kamay na alam niya, ang 2 letra na pinaghiwalay ng isang plus sign. Panandang pandagdag . Ang keychain na ibinigay niya kay Gideon para sa kanilang unang anibersaryo. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak at tumama sa luma ng katad. Hinigpitan niya ang hawak dito, na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Isang patunay. Isang piraso ng kanilang nakaraan na nakaligtas. Isang sinulid ng pag-asa. Nagpaalam si Mateo at mabilis na umalis, iniwan si Amara na nakatayo roon, nakatitig sa keychain. Ngunit hindi niya alam, mula sa bintana ng library sa 2nd palapag, may isang pares ng matang matalas na nakamasid. Nakita ni Doña Elvira ang palihim na pag-uusap. Hindi niya narinig ang mga salita, ngunit nakita niya ang pag-abot ni Mateo ng isang bagay, at ang reaksyon sa mukha ng nurse. Napakunot ang noo ni Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagdududa. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? At bakit ang kanyang pinagkakatiwalaang driver ay mailihim na ugnayan sa kanya? Isang malamig na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang kwentong ibinibigay sa kanya araw-araw ay parang isang magandang damit na isinusuot sa isang manikin. Perpekto ang tahi, mamahalin ang tela, ngunit wala itong init. Wala itong buhay. Ito ang paborito mong libro, sabi ng kanyang ina, habang inaabot sa kanya ang isang makapal na aklat. Lagi mo itong binabasa bago ka matulog. Ito ang paborito nating restaurant, sabi ni Katrina, habang nagpapakita ng mga litrato sa kanyang cellphone. Lagi kang nakangiti kapag nandoon tayo. Lagi. Paborito. Dati. Ang mga salitang iyon ay mga dayuhan sa kanyang pandinig. Tinatanggap niya ang libro. Tinitingnan niya ang mga litrato. Tumango siya. Ngunit sa loob niya, isang malaking espasyo ang nananatiling blanko. Walang koneksyon. Walang emosyon. Ang tanging bagay na nagdulot ng tunay na kislap sa madilim na kawalan ng kanyang isip ay ang himig na iyon, ang pamilyar na boses ng kanyang nurse. Ang sagot nitong baka may narinig lang kayong katulad nito, ay tila isang maayos na rehearsed na linya, isang linya na hindi niya pinaniwalaan. Mula noon, sinimulan niyang pagmasdan si Amara Reyes. Hindi na bilang isang simpleng nurse, kundi bilang isang palaisipan. Isang posibleng susi. Napansin niya ang maliliit na bagay. Ang paraan ng bahagyang pag-igting ng kanyang mga balikat kapag pumapasok si Doña Elvira sa silid. Ang mabilis na pag-iwas niya ng tingin kapag sinusubuan siya ni Katrina ng pagkain. At higit sa lahat, ang isang malalim na lungkot sa kanyang mga mata na lumilitaw sa tuwing inaakala niyang walang nakatingin. Isang lungkot na tila mas matanda pa sa kanyang edad. Sino ba talaga ang babaeng ito? Isang umaga, habang tinutulungan siya ni Amara sa kanyang mga stretching exercise, dumating si Katrina, mas maaga kaysa karaniwan. Good morning, baby. I thought I'd help you with your therapy today. Masiglang bati nito, handa nang pumalit kay Amara. Tumingin si Gideon kay Katrina, pagkatapos ay kay Amara na tahimik na umatras para magbigay daan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na pagsubok. Hindi na kailangan, sabi ni Gideon, ang boses ay mas matatag kaysa sa dati.
Agnes Reyes is doing a fine job. Tumingin siya ng direkta kay Amara. Agnes Reyes, pakituloy mo lang ang iyong ginagawa. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Katrina, isang mabilis na kislap ng sakit at pagkalito. Nakita rin niya ang pag-aatubili sa mga mata ni Amara, na tila nahuli sa isang hindi komportableng sitwasyon. Pero, Gideon ni. Simula ni Katrina. I need consistency in EH therapy, pagputol niya, gamit ang isang makatwirang dahilan na hindi nito matututulan. Masanay na ako sa paraan niya. Walang nagawa si Katrina kundi umupo na lang sa isang silya at manood mula sa malayo, ang kanyang perpektong ngiti ay bahagyang nabawasan. Nagpatuloy si Amara sa kanyang gawain, ang mga galaw ay kasing propesyonal pa rin, ngunit naramdaman ni Gideon ang isang bagong antas ng tensyon sa hangin. Nang matapos ang sesyon, kailangan niyang umupo at magpahinga. Si Katrina ay abala sa kanyang telepono. Ito na ang kanyang pagkakataon. Agnes Reyes, tawag niya, sapat lang ang lakas para marinig nito. Can you get me a glass of water? Tumango si Amara at tumalikod papunta sa maliit na mesa. Habang nakatalikod ito, sinundan niya ito ng tanong. Saan ka nga pala galing na probinsya? Huminto ito ng isang saglit bago kumuha ng baso. Sa Laguna po, sir. Laguna. Ang pangalan ng lugar ay tila may kung anong pinindot sa kanyang isipan, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Maganda raw doon. Mahilig ka ba sa mga amusement park? Muli, isang halos hindi mapansing paghinto bago ito sumagot. Hindi po masyado, sir. Ang boses nito ay maingat, bawat salita ay tila pinipili. Hindi siya tumigil. Ano ang paborito mong pagkain? Humarap ito, dala ang baso ng tubig, at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang lungkot sa mga mata nito ay mas malinaw ngayon. Kahit ano lang po, sir. Hindi po ako mapili. Isang kasinungalingan. Alam niya, sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag na nagsisinungaling ito. Ang bawat sagot nito ay isang pader. Isang pader na mas lalo lamang nagpatindi sa kanyang kagustuhang malaman kung ano ang nasa likod nito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Gideon. Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang mga blankong sagot ni Amara, ang pilit na pagngiti ni Katrina, ang kontroladong pag-aalala ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng mga kasinungalingan na pinipilit nilang tawaging pagmamahal. Dahil sa pagod, nakatulog siya. At sa kanyang pagtulog, dumating ang isang panaginip. Hindi ito tulad ng mga nauna, pira-piraso at malabo. Ito ay malinaw. Malinaw na malinaw. Nasa tuktok siya ng isang Ferris wheel. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang mga bituin na nakakalat sa lupa. Malamig ang hangin, ngunit may init sa kanyang tabi. Isang kamay ang nakahawak sa kanya, ang mga daliri nito ay kasya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Perpekto. Lumingon siya sa babaeng katabi niya. Hindi niya maaninag ng buo ang mukha nito, parang nakatingin sa isang larawang nabasa ng tubig, ngunit nakikita niya ang pagkurba ng mga labi nito sa isang ngiti. At ang tawa nito ay ang pinakamasayang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Iyon ang tawa mula sa kanyang naunang alaala, ang tawa sa ilalim ng ulan. Ang ganda, bulong ng babae, nakatingin sa mga ilaw sa ibaba. Tumingin si Gideon hindi sa mga ilaw kundi sa babae. Mas maganda ka, sagot niya, at sa kanyang panaginip, ang mga salita ay lumabas ng walang kahirap-hirap, totoo at mula sa puso. Humarap ito sa kanya, at sa isang saglit, ang mukha ay lumilinaw ang mga mata nito, mga matang mailungkot at saya. Bigla siyang nagising. Humahabol siya sa kanyang hininga, ang puso niya ay dumadagundong. Ang pakiramdam ng panaginip ay sariwang-sariwa pa, ang saya, ang pagmamahal, ang pakiramdam ng pagiging buo. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman mula nang magising siya sa ospital. Tumingin siya sa paligid ng madilim na silid. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa nag-iisang liwanag, ang lamp sa tabi ng silya kung saan nakaupo si Amara, bahagyang nakayuko habang nagsusulat sa kanyang logbook. Ang Ferris wheel. Ang Laguna. Ang pamilyar na boses. Ang malungkot na mga mata. Ang mga sinulid ng alaala, na dati magkakahiwalay at nakakalat, ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imahe. Isang nakakatakot ngunit hindi maikakailang posibilidad. Dahan-dahan siyang umupo sa kama.
Ang paggalaw niya ay nakakuha ng atensyon ni Amara. Itinaas nito ang kanyang ulo, ang mga mata ay nagtatanong. Hindi kumibo si Gideon. Hinintay niyang lumapit ito, tulad ng lagi niyang ginagawa. Nang nasa tabi na niya ito, handang magtanong kung may kailangan siya, inunahan niya ito. Pinagmasdan niya ang mukha nito sa malapitan. Ang hugis ng mga mata nito. Ang kurba ng mga labi nito. Ang mukha sa panaginip. Ang kanyang boses ay halos isang bulong nang sa wakas ay nagsalita siya, hindi na nagtatanong tungkol sa probinsya o paboritong pagkain. Oras na para sa nag-iisang tanong na mahalaga. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata, at sa isang boses na seryoso at puno ng desperasyon para sa katotohanan, nagtanong siya. Amara, nagkakilala na ba tayo bago ang aksidente? Amara, nagkakilala na ba tayo bago ang aksidente? Ang tanong ni Gideon ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng mundong maingat na binuo ni Amara sa loob ng mansyon. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay kalmado, ay biglang nagwala. Ang bawat tibok nito ay isang malakas na dagok sa kanyang mga tadyang. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Nakatitig siya sa mga mata ni Gideon, mga matang puno ng pag-asa, pagkalito, at isang desperadong paghahanap. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang babaeng minsan nang umibig ng walang hanggan, ay gustong sumigaw ng ti. Gideon, ako ito. Si Ara mo. Gusto niyang hawakan ang mukha nito at ipaalala ang lahat, ang kanilang mga tawanan sa ilalim ng ulan, ang mga pangako sa tuktok ng Ferris wheel, ang bawat halik at yakap. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan, ang bahaging natatakot, ang bahaging isa ng ina, ay pumigil sa kanya. Ang alaala ng malamig na tingin ni Doña Elvira, ang banta sa kanyang kinabukasan at ng kanyang mga anak, ang sakit ng pag-abandona, lahat ay bumalik na parang isang malamig na alon. Pinilit niyang lunukin ang katotohanang gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang kanyang tingin, itinatago ang sarili sa likod ng isang pader ng propesyonalismo. Sir, simula